Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pagkikita ni Fang Jinky at Hansen na humantong sa subukan ng lakas. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ni Hansen. Hindi na malayo ang pinupuntahan ni Hansen para manghuli nitong mga araw na ito. Mag-isa siya, kaya maliban na lang kung pupunta siya sa isang lugar na walang gustong puntahan, malamang na hindi siya makakahanap ng mga mutant o sacred blood na nilalang bago pa ang mga gang ni Chin Zuan, Son of Heaven o Fist Guy. Pumunta si Hansen sa Skynet at nag-login sa isang forum na tinatawag na Polar Night na ang mga miyembro ay mga tao mula sa iba't ibang planeta na kasalukuyang nahihirapan sa God Sanctuary. Dito, ang mga tao mula sa parehong kanlungan ay maaaring magpalitan ng impormasyon at pangangailangan. Bagaman ang Alliance ay may katulad na opisyal na site, mas madali para sa mga tao na pumunta sa Polar Night dahil ang kailangan mo lang ay isang username. Sa opisyal na site, kailangan mong magparehistro gamit ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Ayaw ipaalam ni Hansen ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't pumunta siya sa seksyon ng Steel Armor Shelter, kung saan maraming mga post, mga 1,000 o higit pa bawat araw. Sinuri niya ang mga anunsyo, karamihan sa mga ito ay tungkol sa pagbili o pagbebenta ng impormasyon, at pagkatapos ay may ilan ding impormasyon tungkol sa pag-recruit. Halimbawa, ang mga mayayaman ay gumagastos ng pera para kumuha ng ilang tao mula sa parehong kanlungan upang protektahan o tulungan ang bata. Kamakailan, ang swerte ni Hansen ay hindi maganda. Hindi lamang siya hindi nakahanap ng mga mutual na nilalang o mga nilalang may banal na dugo, kundi hindi rin siya nagtagumpay na makakuha ng anumang kaluluwa ng hayop. Kaya, nagpasya siyang magtrabaho para sa pera, nag-browse si Hansen ng kaunti at nakita ang isang job posting na may magandang sahod. Nagulat siya nang makita niyang si Lin Beifeng ang nag-post nito. Hindi pa nakikita ni Hansen si Lin Beifeng mula nang huli silang magkita. Hindi inaasahan na nag-post din siya sa Steel Armor Shelter. Hindi lamang nagre-recruit si Lin Beifeng ng mga magagaling na tao, kundi nag-aalok din siya ng mga kaluluwa ng hayop at laman ng mga mutant na nilalang. Gusto niya lahat ng magaganda, at handa siyang magbayad para dito. Ang mga taong sumagot sa kanyang thread ay karamihan ay mga tagapanood lamang. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangangailangan para sa laman ng mutant na nilalang at kaluluwa ng mga halimaw ay napakataas kaya walang madaling magbenta. Nag-browse si Hansen ng kaunti at lumipat sa ibang mga thread, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang kasiya siyang trabaho. Maraming mga kabataan na bagong pasok sa santuwaryo ng Diyos ang naghahanap ng bihasang mangangaso upang tulungan silang patayin ang mga primitibong nilalang. Ang kinakailangan ay makayanan ang 10 primitibong nilalang at protektahan sila ng sabay-sabay, mag-isa. Sa isang salita, ito ay isang trabaho ng babysitang, panoorin ang mga baguhang ito na lumaban sa mga primitibong nilalang at iligtas sila kapag sila ay nahaharap sa panganib. Ang trabahong ito ay hindi mahirap pero medyo nakakaabala. Sa pangkalahatan, ang mga may karanasan ay hindi tatanggap ng ganitong trabaho. Pero ang mga batang ito ay nagbabayad ng mabuti, 10,000 para protektahan sila bawat araw, at ang isang kontrata ay para sa hindi bababa sa kalahating buwan. Nagpadala si Hansen ng text message sa numerong iniwan nila at hindi siya nag-iwan ng voicemail o nagpadala ng larawan ng kanyang sarili. Ayaw niyang lumabas ang kanyang personal na impormasyon, at iyon ang dahilan kung bakit pinili niya ang Polar Night. Maaari sana siyang pumunta sa opisyal na site kung saan lahat ay regulado at protektado ng batas, pero kailangan niyang pirmahan ang kontrata gamit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap siya ng sagot na nagsasabing kailangan nilang makita kung gaano siya kagaling makipaglaban bago magdesisyon na kunin siya. Walang problema si Hansen doon at pumayag na makipagkita sa isang tiyak na oras at lugar sa Steel Armor Shelter. Pagkatapos magkasundo sa oras at lugar, hindi isinara ni Hansen ang bintana kundi nagpatuloy sa pag-browse sa seksyon ng kalakalan. Matapos masira ang kanyang tansong Crescent Spear, gusto niyang manghuli ng isang weapon Beast Soul para sa sarili niya, ngunit wala siyang swerte sa Beast Soul. Hindi si Hansen nagtatangkang bumili ng weapon Beast Soul kundi isang gawa ng tao na halwang bakal na pana at palaso. Ang mga sandatang gawa sa Alpha Alloy ay madali nang makakapatay ng mga primitibong halimaw, ngunit hindi ng mga mutant na nilalang. Hindi rin sila mura, at karaniwan pang mas mahal kaysa sa mga kaluluwa ng mga primitibong hayop. Kaya ni Hansen na gamitin ang karamihan sa mga armas, ngunit nag-aral siya ng mabuti sa pagmamabilis ng pana dahil plano niyang manghuli ng mag-isa mula sa malayo bago siya pumasok sa santuwaryo ng Diyos. Ngunit may isang bagay siyang hindi napansin.
Hindi siya makabili ng magandang pana at palaso, at kung wala ang mga iyon, hindi niya kayang batasin ang balat ng anumang nilalang. Ngayon, nakapag-ipon na siya ng kaunting pera at posible na niyang makabili ng palaso at pana na gawa sa halwang metal. At gusto niyang magsimula ng pangangaso gamit ang pana. Sa huli, ito ay parehong ligtas at makapangyarihang paraan ng pangangaso. Ang pinakamahalaga ay na, sa santuwaryo ng Diyos, tanging ang nagbigay ng huling suntok ang may pagkakataong makuha ang kaluluwa ng halimaw. At ang pagbaril ng palaso ay dapat kabilang sa tatlong pangunahing paraan pagdating sa potensyal na gantimpala. Ang pagbaril ng pana ay nangangailangan ng espesyal na pagsasanay, kaya mas pinipili ng karamihan ang mga espada at kutsilyo. Wala masyadong mga post tungkol sa pagbebenta ng pana at palaso. Sinusubukan ni Hansen na magtipid, kaya gusto niyang bumili ng mga gamit na pangalawang kamay. Ang mga alpha alloy na pana ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon na masyadong mahal para sa kanya. Ang magandang balita ay dahil sa hindi kasikatan ng pagmamana, wala ring masyadong mga kakompetensyang mamimili. Napansin ni Hansen ang isang post mula 7 araw na ang nakalipas na isinulat ng isang tao na malapit nang pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos at nagplano na ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Lahat ng mga gamit ay naibenta maliban sa isang halwang metal na pana at 6 na halwang metal na palaso. Isang pana mula sa Black Vader series at mga palaso mula sa Saber series. Si Hansen ay nag-ensayo ng pagpana sa loob ng ilang panahon at maingat na pinag-aralan ang lahat ng uri ng mga pana at palaso. Para makagawa ng mga sandata, hindi kailangang maging pinakamatigas ang halwang metal dahil kung masyadong matigas ito, maaaring mag-chip ang talam. Gayunpaman, ang matigas na halwang metal ay hindi madaling masira. Ang mga pana at palaso ay hindi exception. May 3 uri ng halwang metal na ginamit sa isang Black Vader na pana. Dalawa ang pinagsama upang gawin ang mismong busog upang matiyak ang parehong kakayahang umangkop at katigasan nito. At ang halwang metal na ginamit sa paggawa ng string ay mas espesyal pa. Ang mga pamamaraan ng paggawa nito ay monopolyo ng ilang interstellar metal production companies. Ang Black Vader series ay isang klasikong serye ng mga halwang metal na pana, at ang mga presyo nito ay nakakamangha. Ang pinakamura, ang Wanderer's Bow, ay nagkakahalaga ng 2 milyon na walang kasama na palaso o lalagyan ng palaso sa presyo. Ang pana na ibinebenta sa post ay Doomsday sa Black Vader series na nagkakahalaga ng 6,680,000 dolyar sa tindahan. Ang pinakamalayong saklaw nito ay maaaring umabot ng 2,400 talampakan. Gamit ang busog na ito, ang mga saber arrow ay maaaring tumagos sa bakal na baluti at balat ng karamihan sa mga primitibong nilalang mula sa higit sa 900 talampakan ang layo. Gayunpaman, kailangan ng isang tao na magkaroon ng 7.0 na rating ng lakas upang hilahin ang string ng Doomsday. Karaniwan, tanging ang mga may pinakamataas na mutant geno points lamang ang makakaabot sa 7.0 na rating ng lakas, at ang kinakailangang ito ay para lamang sa paghatak ng string. Maliban kung makakapatay ka sa isang iglap lamang tuwing oras, upang hindi mo na kailanganin ang pangalawang paghatak, kakailanganin mo ng rating na higit sa 8.0 upang magamit ang pana. Karaniwan, kung ang isang tao ay umabot na sa pinakamataas na antas ng orihinal, primitive at mutant geno points, ang kanilang lakas na rating ay aabot sa 10.0, ngunit marami ang pipiliing kumpletuhin ang ebolusyon at pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos bago pa man umabot ang kanilang rating sa 8.0. Walang nakakapagtaka kung bakit walang bumibili ng busog na ito. Ang mga may kakayahang gumamit ng busog ay hindi mag-aaksaya ng ganmaliit na halaga ng pera at susubukan pang magtipid gamit ang pangalawang kamay na sandata. Yung mga hindi naman makagamit nito ay hindi na rin bibili. Nagpadala si Hansen ng mensahe sa nagpost at nag-alok ng 1 milyon para sa pana at mga palaso, na sa kabuuan ay malamang na nagkakahalaga ng higit sa 7 milyon sa isang tindahan. 2 lamang sa 6 na milyong kinita niya mula sa pagbebenta ng gintong palakol ang itinira niya at ibinigay ang natitira sa kanyang ina. Nakapaggastos na siya ng 1 milyon sa pag-aaral ng ghost hunt, hindi siya sigurado kung makakabili siya ng pana at palaso sa halagang 1 milyon lamang. Hindi sumagot ang nag-post. Siyempre, offline siya o ayaw lang niyang bigyan ng halaga ang kanyang alok sa pamamagitan ng pagsagot. Naghintay si Hansen ng mahigit kalahating oras at halos nawala na siya ng pag-asa. Sinuri niya ang iba pang mga post at wala siyang nakita. Well, kailangan munang magtiis sa mga murang bagay. Baka makakuha ako ng Arrow Beast Soul sa loob ng ilang araw, pinakalma ni Hansen ang sarili at pumasok sa shower. Nang bumalik siya sa harap ng screen, natagpuan niyang nagpadala ng mensahe ang poster sa kanya na naglalaman lamang ng isang webpage ng isang kilalang trading site kung saan ang presyo ay nakatanda bilang 1 milyon.
Halos napatalon si Hansen sa tuwa at nagbayad para sa mga item pagkatapos ng kumpirmasyon. Agad na naipadala ang item at darating ito sa Planet Roca kinabukasan. Ang santuwaryo ng Diyos ay maaaring gamitin bilang isang istasyon ng paglilipat para sa pagdadala ng mga kalakal na ginawa sa alyansa, kaya maraming transaksyon sa pagitan ng iba't ibang planeta ang natatapos sa ganitong paraan, at mas mabilis ito kaysa sa interstellar na barko. Kinabukasan, nakatanggap si Hansen ng isang pakete mula sa isang robot na postman. Pagkatapos niyang pirmahan ito, hindi na siya makapaghintay na buksan ito. Ang itim at purpurang metal na busog ay may taling parang pilak na linya. Hawak ang busog sa kanyang mga kamay, agad na naramdaman ni Hansen ang kapangyarihan. Ang busog ay maingat ding iningatan at mukhang halos bago maliban sa isang maliit na gasgas. 6 na bagong saber alloy na palaso ang kumikislap na may malamig na kinang. Sa gulat ni Hansen, mayroon pa itong kasamang pangimbakan. Ginamit ito, pero walang pinsala. Isang pana sa aking kamay, akin ang mundo. Hindi ko na kailangang ipagsapalaran na lapitan ito sa susunod na pagkakataon na magnakaw ako ng isang nilalang na may banal na dugo mula sa anak ng langit. Hinaplos ni Hansenador ang busog at tumawa. Walang malapit na shooting range, kaya tanging ilang beses lang na makakabunot ng string si Hansen. Talagang mabigat ito. Kahit na sa kanyang lakas, makakagawa lamang siya ng 12 beses bago magsimulang sumakit ang kanyang mga braso. Hindi masama. Si Hansen ay labis na nagulat. Hindi niya nasubukan ang kanyang lakas kamakailan, ngunit tiyak na higit sa 8.0 na ang kanyang rating ngayon, kung hindi ay hindi niya magagamit ng maayos ang busog na ito. Pumunta si Hansen sa isang tindahan ng armas malapit at bumili ng 20 Thunder Arrows at 20 Skyfall Arrows. Ang lalagyan ng palaso na kayang maglaman ng 50 palaso ay mukhang medyo walang laman pa rin, kahit na may mga palaso na ito. Bagaman ang mga palaso na ito ay may mga kahangahangang pangalan, sa katunayan ay mura lamang ang mga ito. Bawat Thunder Arrow ay nagkakahalaga lamang ng 1,000 at ang tuktok lamang nito ang gawa sa halwang metal. Masyadong matigas ito at madaling chipin sa mga buto o kabibe. Mas mura pa ang mga Skyfall Arrows, 100 bawat isa. Mukha silang mga Saber Arrows pero hindi sila gumagana ng maayos. Binili lang ni Hansenador ang mga Skyfall Arrows para mag-practice dahil masyadong madaling mabasag ang mga Thunder Arrows at masyadong mahal ang 6 na Saber Arrows para gamitin sa pag-practice. Naglaro si Hansen sa kanyang bagong pana, Doomsday, nang matagal at nahulog ang loob niya rito. Nang malapit na ang oras para makipagkita siya sa kanyang mga batang kliyente, kinuha ni Hansenador ang kanyang pana at mga palaso at pumasok sa santuwaryo ng Diyos. Nang dumating siya sa lugar kung saan sila dapat magkikita, nakita niya ang 12-dosenang tao na nakapaligid sa ilang mga kabataang lalaki na nakasuot ng biological armor at napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa mga kandidato. Ang maglakad-lakad para kumita ng $10,000 bawat araw ay tila isang magandang alok para sa marami. Sa huli, ang isang primitibong nilalang ay nagkakahalaga lamang ng ilang daan at nangangailangan din ito ng enerhiya upang hulihin at ilipat ang patay na nilalang. Si Hansen ay nagkunot ng noo sa karamihan at handang lumayo. Gusto lang niyang makahanap ng madaling trabaho para kumita ng kaunti. Sa ganitong kompetisyon, mas mabuti pang maghanap siya ng ibang trabaho. Nang handa na siyang umalis, nagtipon-tipon sina Hanhao at ilang tao. Mukhang sila rin ay para sa mga kabataan. Well, si Asfrick mismo nandito, mukhang matalas na may pana at palaso. Dumating ka ba para protektahan ang mga guro? Isang binatang nasa tabi ni Hanhao ang nagbiro sa kanya na may tono ng labis na pagpapahayag. Ang kanyang pahayag ay nakakuha ng atensyon ng mga tao dahil si Asfrick ay kilalang kilala sa Steel Armor Shelter. Biglang nag-heckle ang mga tao kay Hansen. Asfrick, sino sa tingin mo ang sarili mo? Asfrick, kaya mo bang talunin ang mga primitive na nilalang? Mas malamang na ang mga batang masters ang kailangang magprotekta sa kanya. Si Asfrick ay napakasikat na ang dami ng mga mapanlate na pang-aabuso ay ibinuhos sa kanya. Ang mga batang lalaki na nagbabayad ay lumapit sa kanila, at isa sa kanila na may matigas at angular na mga katangian ay mapanlikhang tumingin kay Hansenador at sinabi, "Ikaw ba ang kilalang Asfrick?" "Oo," sagot ni Hansen nang walang pakialam. Hindi niya ito inisip na masama dahil sa buong Steel Armor Shelter, siya lamang ang nag-iisang sumaksak kay Qin Zuan sa puwit. Ito ay isang uri ng tagumpay sa isang diwa. Ang binata ay halatang mausisa tungkol kay Hansen. Bigla siyang nagsabi, "Nandito ka rin para sa trabaho." Tumango si Hansen, "Kung ayaw mo sa ideya, aalis na ako ngayon din." "Hindi. Kung wala kang mga tanong, maaari na nating pirmahan ang kontrata dito mismo," mabilis na sinabi ng binata.
Isang sigaw ang umabot sa karamihan nang marinig nila ang desisyon ng binata. Pati ang mga kaibigan ng binata ay nagulat. Hinailan nila ang binata sa tabi at sinabi, Yuan, yan si Asfrick. Ano ang gagawin mo sa kanya? Tama ka, Yuan. Kung tayo ay nasa panganib, malamang na mas mabilis pa siyang tatakbo kaysa sa atin. Sayang lang ang pera. Pinili ko na siya, at kayo na ang bahala sa natitira, iginiit ng batang lalaki na si Yuan at nilagdaan ang kontrata kay Hansen. Ang iba ay hindi na nagsalita pa pagkatapos noon at pumili ng ilang pang mga kandidato na mukhang may karanasan. Ipinakita ni Han Hao sa kanila ang kanyang Mutant Beast Soul Weapon at siya ay napili. Ang dalawa na kasama ni Han Hao ay nagpakita ng ilang kasanayan at nakuha rin ang trabaho. Asfrick, sinuwerte ka dahil sa kabaitan at kuryosidad ng iyong batang amo, sabi ni Liu Feng, isa sa dalawa, habang naglalakad sa tabi ni Han Senador. Palagi namang maganda ang swerte ko, sabi ni Han Senador ng mahina. Pinili ng mga kliyente ang 10 may karanasang lalaki upang protektahan sila sa pangangaso ng mga primitibong nilalang. Sa ganitong koponan, kaya nilang manghuli ng mga primitibong nilalang kahit sa pamamagitan ng kawan. Ang mga na-hire ay nasa magandang kalagayan at sinubukan nilang palakasin ang loob ng mga kliyente sa lahat ng oras. Malinaw nilang nauunawaan ang background ng mga batang lalaking nagbabayad sa kanila. Ang mga kliyente ay talagang may napakahuhusay na kasanayan sa pakikipaglaban, at tiyak na nag-aral sila sa mga mamahaling paaralan. Bagaman kakapasok lang nila sa santuwaryo ng Diyos, ang kanilang kalakasan at kasanayan ay mas maganda kaysa kay Hansen nang siya ay bagong dumating. Kulang lang sila sa karanasan sa pangangaso. Habang ang mga kliyente ay nangangaso ng mga primitibong nilalang, si Hansen ay nag-e-ensayo lamang ng pagmamartilyo sa tabi. Noong una, pinili niyang mag-ensayo ng pagmamana dahil mas hindi ito gaanong mahirap kumpara sa ibang mga sandata. Malabo na matutunan niya ang mga advanced na teknik ng pakikipaglaban gamit ang espada o kutsilyo sa pampublikong sistema ng edukasyon, habang ang kailangan lang niya para sa pagmamartilyo ay katumpakan. Si Hansen ay kasalukuyang nag-aaral pa sa pagganap at mga katangian ng Doomsday, kaya't pumili siya ng ilang mga puno sa paligid bilang kanyang mga target na pagsasanayan. Asfrick, nag-aaksaya ka lang ng espasyo. Bakit ka nagpapaputok ng walang kabuluhan at pinapabayaan ang ating mga kliyente? Nalito si Liu Feng sa pag-uugali ni Han Senador at tiningnan ang kanyang mga kuha ng may paghamak. Hindi mo nga kayang tamaan ang isang bagay sa loob ng 60 talampakan. Hindi tumingin si Hansen kay Liu Feng o sumagot sa kanya. Sinusubukan lang niya ang pana at hindi siya tumutok sa isang target, kaya't mukhang magulo ang kanyang mga tira. Hayaan mo na siya. Ito ay isang gawaing pangkawang-gawa lamang. Ang mga kliyente namin ay hindi inaasahan na tutulong siya, tawa ng ibang mga inupahang tao. Totoo yan. Maging mapagpasalamat ka lang, Asfrick. Liu Feng ay lumagok at sumama sa iba. Huwag mong sabihin na kilala mo ako, nakahanap ng pagkakataon si Han Hao na bulungan si Hansen at bumalik sa pagtawa kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga kliyente ay gumagawa ng kamangha-manghang progreso. Sa simula, kailangan nila ng kaunting tulong, ngunit hindi nagtagal ay gumaling sila at nakakapanghuli na ng ilang medyo mabangis na mga nilalang na primitive ng mag-isa. Talaga, ang mga marangyang paaralan ay may magagandang resulta sa pagtuturo. Ang mga nasa pinagsamang obligadong edukasyon ay hindi magtatangkang manghuli ng mga primitibong nilalang ng mag-isa na walang karanasan. Napakaganda ng takbo ng mga bagay na nawala ang pag-iingat ng lahat. Nang ang mga kliyente ay nangangaso ng 3 primitibong may batik na mga hayop, isa sa mga hayop ang nagkunwaring patay at inatake ang isang batang kliyente nang lumapit siya dito. Hindi ito inaasahan ni Han Hao at ng iba pa, at masyadong malapit ang betik-betik na hayop sa kliyente para ma-rescue nila ito. Sa isang iglap, ang mga pangil ng betik-betik na halimaw ay nasa maramdaming leeg ng binata. Ang batang kliyente ay natakot, pinagsisisihan na hindi siya nakasuot ng kanyang alloy helmet. Pero huli na para doon. Lahat ng nanunood ay sumigaw sa takot. Swoosh! Isang palaso ang lumipad sa mukha ng kliyente at tumama sa may betik na halimaw sa kaliwang mata. Ang hayop ay umuungol at bumagsak sa lupa. Si Han Hao at ang iba pa ay nagmadali patungo sa may betik na hayop at pinaire-piraso ang bangkay nito. Asfrick, bakit ka nagpalabas ng palaso? Halos mo nang masaktan si Ching. Liu Feng humarap at sinermonan si Han Senador. Ang ibang tao ay sumunod sa kanya, pinapuna si Hansen. Sikreto silang nahihiya, pero sa halip na magmuni-muni, pinili nilang sisihin si Han Senador. Sa kanilang pananaw, si Han Senador ay pinalad lang na nabaril ang halimaw dahil hindi naman kayang maging magaling ni Asfrick sa kahit anong bagay. Umalis ka dito. Biglang sumigaw si Yuan na may madilim na mukha. Narinig mo ba yon, Asfrick?
Yuan ay nagtanong sa'yo na umalis, sigaw ni Liu Feng. Pinapalaya kita. Yuan ay malamig na tumitig kay Liu Feng. Binigyan kita ng bayad para protektahan kami, at ano ang ginawa mo nang mapanganib si Qing? Wala. At sinubukan mo pang sisihin ang tanging tao na nagtrabaho ng maayos. Kayong lahat, umalis na kayo, at ayaw kong makita kayong muli. Yuan, pwede mo kaming pakawalan, pero ayon sa ating kontrata, ito ay isang paglabag. Kailangan mong bayaran ang natitirang pera sa amin, pang-aasar ni Liu Feng. Umalis na kayo. Ipinagpag ni Yuan ang ilang bungkos ng pera sa kanila at hindi na muling tumingin. Kinuha ni Liu Feng at ng iba pa ang pera. Bagaman sila'y galit, hindi nila pinagtangkaang saktan ang mga kliyente dahil alam nila kung sino ang mga batang kliyenteng ito. Tumingin sila kay Han Senador at sinabi, "Mga ginoo, malayo tayo sa kanlungan, kaya mag-ingat kayo dahil nagtitiwala kayo sa isang hindi mapagkakatiwalaan." 100 beses siyang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa inyo, sagot ni Yuan. Ang mga inupahan ay hindi naglakas loob na ipakita ang kanilang galit sa harap ni Yuan, kaya umalis na lang sila. Ang lakas ng palasumo, papuri ni Qing matapos mapalayas ang iba. Ayaw niyang tawagin si Hansen na asterisk pero nahihiya siyang matuklasan na hindi niya alam ang pangalan nito. Ang kanyang rating ay dapat umabot ng 7.0 para magamit ang Doomsday. Siyempre, napakalakas nito, sabi ni Yuan. 7.0. Pero sinabi nila na siya. Tumingin si Qing at ang iba pang mga kliyente kay Hansen at sa kanyang pana, hindi kumbinsido. Pagkatapos ng lahat, ang kwento ni Asterisk ay napakakilala na kahit sila ay alam ito. Sinasabi ko, hindi bababa sa 7.0. Marami siyang panyanabog na palaso sa ensayo, at kung hindi umabot sa 8.0 ang kanyang lakas, tiyak na hindi ito magiging kasing dali para sa kanya, sabi ni Yuan, habang nakatingin kay Hansen. 8.0. Mas lalo silang nagulat at patuloy na tumingin kay Hansen na parang hindi pa nila siya nakita dati. Sino man na may rating na 8.0 ay medyo advanced na sa First God Sanctuary, kaya hindi nila maisip na ganon kalakas si Asterisk. Pwede bang subukan ko ang iyong pana? Isang kliyente ang hindi pa rin naniniwala sa mga salita ni Yuan. Ngumiti si Hansen at iniabot sa kanya ang Doomsday. Hawak ng batang kliyente ito gamit ang dalawang kamay at sinubukang hilahin ang string, pero hindi man lang ito gumalaw. Sinubukan niya pa ng ilang beses ngunit hindi pa rin niya na-draw ang string. Bagaman nagtapos sila sa mga kilalang paaralan at nag-practice ng Hyper Geno Arts noong mga bata pa sila, hindi pa rin na-modify ang kanilang mga katawan gamit ang Geno Points, kaya ang lakas nila ay umabot lamang sa 3.5 sa pinakamainam, na malayo sa kinakailangan upang magamit ang Doomsday. Ang hino mo, hayaan mo ako. Isang kliyente ang hindi nakatiis na manood at kinuha ang pana. Siya rin ay nabigo pagkatapos ng ilang subok. Lahat ay sinubukan maliban kay Yuan, at walang nakapaghatak ng string. Doon lamang sila humanga kay Hansen. Ang pagpapana ay sinasanay ng napakakaunting tao at nangangailangan ng maraming pagsisikap. Kaya karamihan sa mga tao ay hindi gaanong alam tungkol sa mga pana at palaso, lalo na kung gaano kagaling si Doomsday. Halimbawa, wala silang ideya na ang pana ni Hansen ay nagkakahalaga ng milyon kung hindi sana nila siya pinagtawanan ng ganon. Tumigil na ang mga kliyente sa pagmamaliit kay Hansen, hindi lamang dahil nailigtas din ni Hansen ang buhay ni Qing. Tinanong nila ang pangalan niya at tinawag siyang Hansen mula noon. Sa katunayan, ang santuwaryo ng Diyos ay isang mundo kung saan tanging ang mga malalakas ang iginagalang, at ang pagbaril at lakas ni Hansen ay talagang kahanga-hanga. Hansen, maipapakita mo ba sa amin ang tunay na galing sa pagmamana? Qing ang nagmungkahi. Lahat ng ibang kliyente ay tumingin kay Hansen na may malaking pananabik. Ang mga kasanayan ko sa pagmamana ay karaniwan lamang, tumawa si Hansen. Huwag kang maging mapagpakumbaba. Kapag masyadong mapagpakumbaba ang isang tao, talagang mayabang siya, sabi ni Qing. Sige, susubukan kong mag-shoot. Gusto rin ni Hansen na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Mula nang matanggap niya ang Doomsday, hindi pa niya nasusubukan ang mga hangganan nito. Ang mga kliyente ay labis na nagalak. Tumingin si Hansen sa paligid at naglakad patungo sa isang burol. Itinutok niya ang isang bagay at dahan-dahang hinugot ang isang saber arrow. Habang hinahatak niya ang string, namumula at namamaga ang mga ugat sa kanyang mga braso. Ang palaso ay umalis sa string sa isang kisap mata at nawala sa gubat. Miss ba siya? Hindi narinig ni Qing at ng iba pa na may nahuhuli at inisip nilang hindi siya tumama. Napakalayo nito. Ang gubat ay dapat nasa hindi bababa sa 400 yarda mula dito. Normal lang na magkamali, sabi ni Qing.
Halika na, alamin natin, sabi ni Hansen at naglakad pababa ng burol papunta sa gubat. Ang mga kliyente ay sumunod na may pagdududa. 100 metro sa loob ng gubat, nakita nila ang isang may batik na hayop na nakapako sa isang puno na may palaso sa ulo. Walang duda kung bakit wala tayong narinig. Ang palaso ay direktang sumaire sa mga ugat ng may batik na hayop at wala pa itong oras para sumigaw. Lahat ay labis na humanga. Nasa hindi bababa sa 400 yarda mula sa kinaroroonan ni Hansen at napatay ang halimaw sa isang putok lamang. Ang pagbaril ni Han Senador ay tiyak na isa sa pinakamagaling sa First God Sanctuary. Pagkatapos noon, lahat ng mga kliyente ay sumamba kay Hansen at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. Pinrotektahan sila ni Hansen sa loob ng kalahating buwan at nakatanggap siya ng 150,000 na cash. Gusto ng mga kliyente na pumirma ng pangmatagalang kontrata kay Hansen pero tumanggi siya. Kulang lang siya sa pera sa ngayon. Sa katagalan, kailangan pa rin niyang mag-focus sa kanyang sariling ebolusyon.